Yo, yo, yo! Yung pa ang pumalit, yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Alam mo? Araw-araw upload to, pare. Yeah, Anti-Support Social Club. #1 sa buong mundo na daily upload. 3 PM gang! Yeah. Rainbow gang! Huwag na rin. Yung pinapasok yung isa namin dyan sa Dubai. Pakabad nyo! Kasi hindi Ayan. nagre-research eh. Samahan nyo, napangiti tuloy ako. Hindi nagre-research eh. Yung pinapasok eh. Sir, bawal pumasok, sir. No Hindi na sila entry, makapag sir. ganun ngayon. Dati, meron sa restaurant, nagwala kasi tinawag na, sir. Aliyari ka dun pagka nag-sir ka dun, bro. Hindi nakapasok sa CR. Mm. Nagwala. Ngayon, di na sila makapag ganun. Sasapakin na sila ngayon. Susuntukin na sila ngayon. Hindi na pwede pagpilitan eh, no? Yung Yeah. pagmamam sa kanila. Tinatablan na sila. So, isa daw, General ng Soy Army. Ingatan nyo yung pera nyo. Mga magsasaka, #1 yan sa puso natin. Yeah. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, na may asawa, go ahead. Buy it sa TikTok shop natin. Wala na tayo sa Shopee, ah. 8 assets sa lahat ng social media. Pwera lang sa Instagram. Ang swerte nyo, pero swerte din ako. Magkakakilala na tayo. Yeah. Ang sarap ng banana. Ano ba ito? Kamote Q ba ito, pre? Kamote Q. Baka may magalit Bakit mo naman siya dyan. tinawag na Kamote Q? Natusok sa sa stick. Kaya Naka-Q Ang sa Q. stick. Oo, kaya yan, hindi yan kamote Q, hindi nakatusok sa stick eh. Iingat ako, hindi ko nilalapit yung bibig ko sa mic kasi mamaya magko-comment na naman dyan. Boss, ba pwede na? Huwag kayong umuya sa mic. Sensitive yung iba kasi naka-earphone sila tapos nagtatrabaho sila sa barko. Ganun yung mga fan natin, pre. OFW sa ganito, sa ganyan. Alam yung iba, ano pa eh. Parang nasa computer, IT o kaya encoder, pinapakinggan lang tayo pampalipas oras, di ba? Parang hindi na mapansin yung dami ng kinocode nila. Kago, alam mo ba, Josh, pagka nag-edit ako ng reels natin, natatawa ako sa mga pinagsasabi natin minsan, pre. Kahit alam ko nasabi na natin, ha. Lalo yung episode namin, tol, kung mapapanood mo lang, balikan mo, yung malayo na kasi, yung usapang tomboy, tawa ko ng tawa doon, puta. Yung unang episode yun, eh, no? Tawa doon. Puro sa hindi natin sinasadya, pero umikot na sa tomboy yung pinag-uusapan natin. Tomboy. Buti na lang mga tomboy, hindi pikon, no? Hindi. Hindi sila HL gaya ng bading, no? Ay, pare, titignan mo kasi yung roots nila, bro, eh. Di ba? Kasi tayo, konting trash talk, sa akin, suntukan. Eh, sa kanila, ganun din, eh. Ganun pa rin, eh. Kaya delikado yung ganon. Isipin mo, ang lakas ng ano mo, may testosterone ka eh. Tapos, poposisyon ka dun sa posisyon nung babae. Delikado talaga yun, putik. Kasi... Ay, kasi, di ba, pagsasamahin mo, eh. Di ba? Pagsasamahin mo ka. Testosterone siya, which is strength, di ba? Tapos, magiging babae ka, which is emotions. Suntukan talaga yun, pre. Delikado, nakakatakot. Suntukan talaga yun. So, ito pare, may nag-chat sa atin, no? Again, bro, kung meron kayong mga, may mga problema kayo, pare, gusto nyo marinig opinion namin, reaction, go ahead, send nyo sa mga Facebook namin, sa akin, sa daw, kay Asset. Sabihin nyo rin, bro, kung gusto niyo ng shoutout or gusto niyo i-hide yung identity niyo. Babasahin natin yan. Alam mo ba dati slogan na ito pag nag-umpisa? Kung may problema kayo sa akin, PM nyo lang to. Sutukan tayo. Ganun yung na ito dati. Pero ngayon kasi, nire-reject na nga natin yung negative energy. Peaceful na kami. Cool na tayo, cool na. Negative energy bago ka tumalon dyan. Nakausap ko si Tio Brian ng podcast niya, diba? Sabi niya, there is no such thing as positive and negative energy. Nakita ko nga, napanood ko yun, yung video mo na yun. Depende sa isang tao kung anong gusto niyang tignan sa isang energy. Kung negative niya itong titignan, bahala siya. Kasi nga naman, kapag halimbawa nanakawan ka sa Quiapo, pwede mo siya tignan as, sobrang delikado, ganyan. Pwede mo siya tignan na positive na, next time kasi ganito dapat. Diba? Next time, be careful. Alisto. Tago mo yung gamit mo. Kasi, actually, usapang spiritual. Meron din akong face na naging favorite topic ko, yung spiritual na yan. Ayan. Basically kasi, ang buhay talaga, wala siyang ibig sabihin. Ito, wala dang ibig sabihin. Ooh. Alam yun, Kaya nga,
dito papasok yung empathy natin sa mga tao na, halimbawa ko, kung paano ko i-navigate yung buhay ko, ganito ko siya tignan. Tapos meron tao na iba niya rin tignan kung ano yung buhay niya. Kasi basically nga, wala yung meaning. Ikaw ngayon ang gumagawa ng meaning sa lahat ng klase ng bagay. Kaya maraming pagkakataon na kung paano mo tignan yung isang bagay, iba. Paano ko tignan yung isang bagay. Iba. Kaya rin natin nasabi yung positive thinking kasi ang powerful nga nun. Lagyan mo ng positive na meaning. Lagyan mo ng productive na meaning yung isang bagay para pumabor sa'yo. So, kasi nga, di ba, kahit gaano kaganda yung kalagayan ng tao, pero ang paulit-ulit na sinasabi mo sa utak mo, pangit yung nasa harap mo, kahit siguradong merong nagagandahan sa kalagayan mo, ikaw mismo napapangitan ka sa kalagayan ng buhay mo kasi yun yung meaning na binibigay mo sa sa mga bagay na nasa harapan mo. Meaningless, kaya yun yung connection sa sinasabi ni Tio Bray na Tio Bray, alam mo close kami na tama yun na wala naman talaga meaning yan ikaw maglagay ng meaning. Yeah, kaya wala talagang positive or negative. Paniniwala lang din naman ng tao nagbibigay ng halaga sa mga bawat material. So ibig sabihin kahit paggiya ako ng suntukan dyan, sila na bahala, negative sa kanila, positive sa akin. Actually, negative din. Negative din. Walang justification Ikaw na rin bahala kung sino papalag sa'yo. Kaya nga, di ba? Di ba kasi, basta, siya yun yung pinaka-gift na binigay sa atin ng may gawa Para YouTube. Kung wala kang paraan, wala kang alam, walang silbi sa'yo ang YouTube. Pero kung ikaw yung taong nagko-content ng something na may taong nabibigyan ng value, meron, di ba? Mapapayapoy natin. Mapapayapoy natin. Ayaw nga pala. Nakita na tuloy nila. Yan, kaya ayun. May YouTube ako, lagyan nyo ng value yung YouTube ko, mag-subscribe kayo. Yun, naiway pa, Pero napakaganda nga, depende. Tama naman. Tayo nagbibigay ng value sa lahat ng bagay dito sa Yan, totoo. Material, especially energy. Yeah. Ito pa, habang may ginagawa siya, something na parang ganito kasi naging explanation yan Lahat, ang naging explanation nung pinakikinggan ko, siya, para tayong mga energy tayo na nakatingin tayo dito sa universe, sa mundo. Nakatingin tayo diyan, nakikita nating lahat 'yan. Kasi yung pinaka-pinanggalingan daw talaga natin, lahat click lang. Kung halimbawa ko lang siya, functional equivalent dito sa mundo. Gusto ko ng Lamborghini, anong pakiramdam ng may Lamborghini? Ganun lang. Nandiyan na yung Lamborghini ngayon. Tapos kaya raw natin piniling bumaba dito sa universe kasi gusto natin yung experience. Ano yung process ng pagkakaroon ng Lamborghini? Kasi naging siya parang andali Lamborghini dyan, magandang babae dyan, ganun. Hindi ko sinasabi na yun ang meaning ng pero functional equivalent nga na yung mga bagay na ginugusto mo sa original state daw natin, ganun lang. Meron na daw tayo. Meron na, lahat yun ganun lang. Kahit anong gusto mo, ganun lang. Ngayon, yun nga, yung process, kumbaga nag-micro tayo. Nag-micro tayo dun sa process, pumasok tayo, kaya tayo nandito sa mundo. Ano yung teorya? Teorya, something na magkoconnect sa spiritual mo na ako sa akin kaya make sense sa akin. Kasi alam mo yung mga nangyari sa buhay natin na hindi natin choice. So, sige, tingnan mo, ilagay mo yung sarili mo sa posisyon mo na lumaki ka sa pamilyang, addict yung pangit talaga. Yung bata, hindi niya choice yun Diba? So, tingnan mo, hindi niya choice yun. So, ang sama. I-hate niya to the point na mag-suicide siya. I-hate niya yung buhay niya. I-hate niya yung realidad niya to the point na mag-suicide siya. Or, yun nga, bahala ka magbigay ng meaning. Aahon ka ba? Maglalagay ka ba ng ibang storya dun sa buhay mo? So, ang ginagawa daw natin,
yung specific na example niyon, you are trying to understand kung bakit ka nandito sa mundo. Kasi yun lang talaga magagawa mo kung pinanganak ka sa pamilya na walang kwenta. Ano nga naman yun? Iintindihin mo na lang talaga, 'di ba? Iintindihin mo bakit ganun, 'di ba? Bakit ganun to? Sa mga alam natin, yung mga taong nag-rise dun sa ganung klase ng sitwasyon. Wow, pare, astig idol. Kung halimbawa naging sindikato naman, sindikato, wala, ganun talaga. Ganun yung ikinalaki niya 'di ba? Pero never natin sasabihin na wala, pakamatay ka na, pangit ng pamilya mo Wala ka talagang magagawa diyan 'di ba? So, yun. Kumbaga, umi-experience talaga. Lalim nun, pre. Hinahanap nga, ang sabi nga, hinahanap daw natin yung, choice daw natin to. Pero dahil nandito na tayo sa katawang tao, hinahanap natin yun along the way. In a sense, parang hinahanap natin siya kasi na-experience na natin siya in the before ganun yung sense niya. Hindi kasi nga basta ganito nga siya Ito yung universe. Yan yung universe. Tapos ito akong mic. Nakikita na natin siya. Pinasok natin. Kumbaga, so in short, gusto talaga natin. Originally, nung pinanganak ka sa pangit na pamilya, gusto mo yun. Kumbaga, di ba? Halimbawa, maganda siyang maganda siya sabihin para to put another perspective sa isang taong nakaka-experience ng Tsaka tinan mo, ang maganda wala ngang talo Tinan mo kung gaano siya ka-solid, kung saan siya ka-connected na sinasabi ko. Wala ngang meaning yung buhay. Nung nandito ka na, wala nang meaning yan. So, nandito ka na lang talaga to experience, tanggapin yung mga bagay-bagay. Tinan mo sa experience natin, dumadali siya pag tinatanggap mo Lahat ng mahirap. Dumadali siya pag tanggap mo. Pero kasi parang dumadali siya because that's your choice in the first place nung wala ka pa. Yun parang gusto ituro nung teorya is wag kang manisi, instead tanggapin mo na accountability na choice mo yan on the other side of life. Choice mo talaga. Pinili mo talaga yan, nakita mo siya sa malayo pa lang at alam mo na yun ang papasokin mong life pero sinigi mo for the experience. Kaya parang nag-make sense ulit yung accountability, no? Parang accountability pa rin talaga tinuturo. Be accountable on what you have right now, and kung nagsasuffer ka man sa family mo ngayon, choice mo yan on the other perspective of life. Yeah. Ganon, tinuturo niya. Tsaka, choice mo mag-suffer kahit alam mo na yung papasukin mo. Parang yun, naintindihan sa sinabi niya. Totoo. Tsaka yung fact na pagka nagka-accountability nga, mas gumagaan yung loob mo Di ba? Kasi ibig sabihin parang, yun yung choice mo dati, no? So, magandang yun, pre. Pag nagkaroon ka ng accountability in the first place, there's plenty spaces in the room para ma-improve mo palalo yung sarili mo. Kasi naumpisa mo na yung awareness sa self-reflect na accountability, di ba? Napaganda na yung sinabi mo. Yeah. So, tignan natin, pre, kung merong accountability itong nag-chat sa atin, no? Yeah. So, tignan natin, bro. Basahin natin to. So, may nag-chat sa atin, pare. Again, na-chat nyo kami. Wait, to, ba't ang dami nagdiliyam sa'yo, no? Dami, pre. Sabi ko sa'yo, Sabi ko sa'yo, ang dami, bro. Kaya yun, makakatanggap na kayo after na itong video natin. Kasi, lalo ka ulanin siguro. Hindi, mahati na yan. Chat nyo na sila sa daw, tsaka sa 8 Asset, bro. Follow nyo na rin sila sa mga social media nila. Mga story ninyo, gusto nyo i-share, go. Yeah. So, ito, may nag-chat sa atin, bro, Meron kasi ako ngayon, naka-situationship for 2 months. Ay, situationship, mga bagong... Ano kaya mag-usapan? Go. Okay. Yan. Go. Kasi kanina pa siya nagbabasa Okay, kaya ako pagod si Josh Ito, sana ma-notice nyo, Boss Josh, meron kasi ako ngayon naka-situationship for almost 2 months. She's classy, and my concern is, what if one day magtanong siya sa akin kung ilan na naging ex-girlfriend ko? Pero, in reality, hindi pa ako nagkaka-jowa ever since before. Okay? So, sabi niya, pero, ayoko naman sabihin na hindi ako nagkaka-jowa kasi ang hina pakinggan. At baka ma-discourage siya bigla at mawalan ng interes sa akin. At sa nakikita at naririnig ko,
Ayaw ng mga babae sa lalaking konti or walang experience sa babae. Lalong-lalo na pagdating sa relationship. Okay. So, Boss Josh, what is the best thing I can do? Should I tell her the truth? Or gagawan ko na lang ng storya na kunwari meron akong babae kahit wala naman. At kung gagawin ko yan, I will doubt pa rin. Kasi baka mabuking niya ako. And by the way, I am 23 years old pa lang. Kahit yan na lang, pwede mo din gawa ng content yan, Boss Josh. Tapos meron pa siyang pahabol nung huli. Boss Josh, bakit ayaw niyo mag-reply? Ano daw? Ayaw daw Sabi niya nung mag-reply. huli. Ano yung sabi niya nung huli? Boss Josh, bakit ayaw niyo mag-reply? Ito na nga eh. Isa-isa lang bro. Kita mo naman, ang dami nating ginagawa. Di ba? Real talk to, ha? Real talk yan. Nandyan yan. No? So yun, ang highlight ng story is, hindi pa siya nagkakaroon ng girlfriend ever since, and nagtatanong na yung girlfriend niya kung ilan na daw ang naging ex niya babae. Pero wala pa siyang naging ex. Ang tanong niya, what is the best thing I can do? Sasabihin ko ba sa kanya yung totoo na wala pa akong girlfriend ever since? Or ililihim ko na lang at gagawa ko ng storya para mukhang maangas. Ayoko kasi magmukhang mahina. So yun ang problema niya pare. Ang pinaka-dilema niya rito is magmukhang supot sa girlfriend niya dahil nga ang buong akala niya cool daw pag maraming chicks sa babae. Di ba? Ako sa tingin ko pare medyo na-literal mo yung maraming babae because ang pinakagusto lang naman ng babae yung confidence mo talaga. Is confidence at yung kumbaga confidence, yung communication skills mo. Yun talaga yung point kung ano talaga yung gusto ng babae sa isang lalaki. Now, saan ba natin nakukuha yun most of the time? By dealing with them. So parang ang pagkakaintindi niya, dapat marami kang babae. Diba? Pero the fact na naging girlfriend niya na yan, diba? Hindi mo na kailangan pa na sabihin na marami kang girlfriend. Nagustuhan ka niya, ibig sabihin, meron ka na nun. Meron ka na nung confidence, meron ka na nung communication skill. Ibig sabihin, okay ka na. Okay ka na. Oo. Hindi mo na kailangan pikein yun, pre. confirm ko lang sila na. Oo, yun. Sila na. Yun, Ngayon, ang highlight ng tanong, Situationship for 2 months. ano yung situationship? Kasi mga bagong term kasi na pero most of the time, ano kasi yan MU. Parang MO, lang. hindi pa sila. Hindi pa sila. Pero naglalandian na sila. Naglalandian na sila, situationship Konting ano na lang, konting kembot na lang Pero sila. yun na yun. Yun na yun Parang consider na Sa bagay, may oo. flirting na eh. Kikis na yan eh. Oo. Pero ayun, ang para sa akin pre hindi mo na kailangan pang magkunyari, di ba? Kung sa tingin mo naman may confidence ka, meron ka rin communication skill dahil nanonood ka nga sa atin, hindi mo na kailangan kasi lalo ka pang mabubulilyaso niyan, bro. Kasi may follow-up question yan, for sure. Tapos mauutal-utal ka. Kunyari, sinanong ka, talaga? Kumusta sila? Ganun na, di ba? You can use this situation sa opportunity mo, di ba? Sabihin mo na lang na ganito, parang hindi, kailangan ko pa bang sabihin yan di ba? Mas, kunyari, bulahin mo lang, ibulahin mo. Kailangan ko pa bang aminin yan? Ikaw na yung nasa harapan ko. Di ba? Di ba? Ganun. Di ba? Baka masaktan ka pa. Di ba? Or ganun, biruin mo. Para malihis lang yung usapan. Hindi mo naman kailangan ng aminin pa yun Di ba? So, again, bakit ba aminin? Bakit no? Para sinasabi. So, yun yung point mo pare na hindi mo aminin. Para sa akin, okay lang din aminin. Not directly. Ganun papunta pa rin tayo sa manipulation Pero tama ka kasi sa point na magpa-follow up question niya, mabibisto ka Mabibisto ka pre. Mas mamukha parang kang mas magiging malala pa yung position mo doon Oo, mas mamukha kang support kaysa sa aminin mo na lang. Sabi, pwede mong ganituin. Bakit? Mukha ba ako maraming girlfriend? Lupit ko kasi, no? Ganun, di ba? Okay. Di ba? Paano kung habang sinasabi niya yun, yung walang tikas, bakit? Mukha ba? SpongeBob? Peter Griffin, no? Hey! Di ba? Ada! So, hindi Kasi kasi, delivery niya pa rin. Peter Griffin, di ba? ako masasabi ko pagdating sa ganun, depende kung ano yung mapupull off mo Kahit sabihin, kahit magsinungaling ka,
kung walang dating yung pagkakasabi, sabihin mo yung totoo, pero depende kung paano mo i-pull off. Diba? Yun yung nagmamatter dun eh. Kasi ako, nakita ko dun na, kaya ako, nilagay ko siya sa basket na, sige, tirahin mo kahit ano. Kasi first. Ibig sabihin, wala pa talaga siya. Wala pa eh. Oo nga, tama. Oo, Wala tama, pa, pre. tama nga. Oo, Wala pa, so sobrang prone niya talaga sa error. Sobrang prone niya talaga sa error. Kaya sa akin, magkamali ka talaga. Ito makulit pa doon, kita Seth and Josh, Hmm. iniiwasan niya mag-error. Lalo siya magkaka-error na marami. Kasi masyado ka nag-iisip na Oo magkamali. nga pala, pre. Puta, lalo ka malileche-leche. Oo. Go with the flow, enjoy the moment, bata ka pa. Yeah. There's plenty room para, Mag-error, spaces para yeah. mag-error. Mm. And kung magkamali ka man, okay lang yan. So wala ka, okay, so let's be clear, wala ka pa talagang girlfriend. So Wala eh. Pero i-real talk din natin siya. 23, una niya yun. 23 Medyo years late old. for me Late talaga, pare. Actually, Dapat at least para sa akin, 19, may mga nakakausap ka na. Huwag yun. mo bubutisin ha, 19, wag. bro, Usap lang. tangina. 16, 17, may nagbebembangan na. Hindi ko naman pinopromote yun, but that's the reality. Oo. Tapos 16 no. Hindi pa, pre? Oo, hindi. Meron talaga. Meaning ko 16 ako nun. Oo. Bata pa ako nun eh, hindi ko alam. Yeah. Natural yun eh. So, late ka na, ang process talaga, magkamali eh. So, magkamali ka na magkamali. Birahin mo na ng birahin. Oo. Paganahin mo na yung utak mo, i-apply mo sa kanya, maging aware ka sa mga nangyayari, maging aware ka sa kung anong i-respond niya. Tapos, yun, dun ka, dun mo i-adjust yung galaw mo kung paano nagre-react yung babae. Pero, yun na nga, ina-expect ko talaga magkakamali ka. Yeah. So Next magandang group, opportunity rin pala to sa kanya na yun, tama yun, nagawin na lang yung gusto niya. Oo. Hindi mo kailangan ng tip namin, pre. Experience mo to, this is your time na malaman kung paano ba makipag-interact sa babae, malaman din kung saan sila magre-react ng maganda, saan sila magre-react ng mali. Yan, yun, punta na tayo doon sa gawin mo lang yung gusto niya. For example, sinabi niya na yung totoo. Yeah. Di ba? Siguro ang magiging ng babae diyan is ano ba pwedeng maging outcome pag umamin siya? Ako nakikita ko mga mababaw na naman eh. Malamang talaga, merong reaction na hindi pabor sa kanya. Pero nakikita ko mababaw. Mababaw yung i-react ng babae. Yeah, kasi mababaw. So, bata rin ata, 23, 20s so, din yun. meron pa siyang pwedeng gawing yung tira talaga, hindi basta salita na lang. Meron siyang mga pwedeng ipakita, i-apply na humugot siya ng, kasi 'di ba 23, dun pa lang siya magkakababae. So, saan naubos yung oras niya? So, malamang may ginawa siyang okay. Sana. Baka nag-cash of plans ka lang dyan. Pero, so, ganito yon. Ito ang mahirap doon, kasi ang sasabihin, ang anuhin natin sa kanya, ay kung ano yung unang papasok sa utak niya eh, di ba? Yun na yun eh. Kung ano yung unang papasok sa utak, kasi most likely yun, kung ano yung unang papasok sa utak mo, yun yung papunta sa direksyon ng mga bagay na mapupull off mo. So, halimbawa, sabihin natin totoo, Clash of Clans. Ganito yan, kung nerd yung babae, kaagat naman yun. Kung nerd yung babae. Pero, kung hindi nerd yung babae, dyan ka na kayo matututo. So, sinasabi mo mga nag-Clash of Clans, nerd. Oo. Talaga? Nerd. Gago, nag-COC din ako dati. Ikaw rin eh. Oo, naganda. Pero ako si rin to. Hindi ka. Pre, nung nagda-dance community pa nga lang kami, siya yung pumilit sa amin, pre. Sabi na itaas. Hindi, ganito. Nakakatuwa yung namin noon. Hinati ako din eh. Nakakatuwa yung Page 10 ako na nag-quit. Nakakatuwa yung pangalan ng clan namin noon, Bumpanes, di ba? Bumpanes. Nakakatawa yun. Kasi uso yun nung kay Vice Ganda, di ba? Yung Bumpanes. Yun, kapanahonan yun, pre. Bumpanes. Pero hindi ako, yung Bumpanes na yun, hindi ko yung nakita kay Vice Ganda. Yun yung yung may maliit. Yung meme siya, may punggok, nakalagay Bumpanes. Oo. Ginagawa siyang GIF sa comment. Ginagawa siyang GIF. Hindi, pero nag-Clash of Clans ako, pero hindi doon naubos. Ilang taon, ba yun? Kung 20s din tayo nun, pre. 2016 pare.
2015, kalakasan ng Clash of Clans. So siguro naglaro ako nun ng 2 years. 2 years ako naglaro nun. Pero di naman ako yung dun lang nakatingin eh. Kasi sumasayaw nga kami nun eh. Nag-alarm pa ako nun, boy. Tangina, kailangan ko na mag-upgrade dito. Sa yung ano, di ba pag may clan war, puta yun, lahat dapat nagpa-participate doon. Pag hindi ka nag-participate, kick ka, puta. Alagay ko sarap yung cellphone ko, boy. Oh. Sobrang init, boy. Kasi pag pinatay mo, papasagin ka eh. Kailangan naka-open ka lagi para hindi ka i-raid. Kaya may nabili na, may accessory nga nun dati na ano, yung may fan, ikakapit mo dito, may fan na sa phone mo. Kasi uso nga yun. Balik na tayo. Putang ina, Clash of Clans. Sige, dadagdagan ko sa pero wag na pa. So yun na nga. So si Osi kasi yun. Na ano tayo, na throwback, ano tayo. Ay, marami rin makaka-relate dun, pre. Kasi, Nostalgia, no? So, tinan mo, Clash of Clans ang experience mo. Clash of Clans, so tuloy yung i-apply mo dun sa babae. Ngayon, pag nalaman mo na turn off yung babae, putek, may lesson ka na ngayon na inubos mo sa Clash of Clans yung oras. Mo mag-upgrade ng walls. Pag umatake ka, hindi mabalanse yung troops. Puro barbarian yung in-upgrade mo. Dapat archer tsaka wizard. Mali. Tapos kinopia mo na sa YouTube yung wallings mo, mali. Mas kampa. Butas. Kasi ganyan. Kaya rin ba, no? Pre, sobra. Ang asa ng design. Ano, balik na naman tayo. Yun. So, yun na yung first lesson sa'yo. Doon ka na mag-tweak ulit. Putik, hindi pala effective yung Clash of Clans. So ayun, kailangan mo ng, kung halimbawa, hindi maging successful yung relationship dahil hindi gusto ng babae yung Clash of Clans, yun. So, iti-take mo na yung steps sa sasabihin dito sa Andy Support kasi yun naman yung pinaka-effective eh, di ba? Yun na lang yung magagawa mo eh. So kayo naman. Hindi, yun nga eh. Isa rin dito mali din ng mga tropa natin, no? Lalo na yung mga nanonood sa atin is masyado yung pinipressure yung sarili ninyo na magmukhang bad boy or alpha. At wag magkamali. The fact na gusto mong mag-appear as bad boy, as alpha male sa isang babae, ibig sabihin wala ka pa talagang real life experience eh. Wala pa talaga, bro. So, the fact na gusto mong magmukhang maangas, mag-appear maangas, kulang ka pa, bro. So, yan yung opportunity na yan. Yan yung opportunity na yan na maging totoong bad boy is magkaroon ng maraming mali sa isang relationship. Doon naman natututo ang isang tao talaga eh. Actually. Sa maling interaction nila sa babae, sa rejections, yeah. Enjoyin mo yan, pre. Enjoy mo yan. The fact na wala ka pa palang girlfriend, kasalanan mo rin yan. Bakit kasi ngayon ka lang nagdidiskarte? Di ba? So, nung 16 ka pa, 17 ka pa, nag-try magbabae, sana ngayong 23, may alam ka na. Hindi ka na nagtatanong ngayon. But disclaimer 16, 17, gusto namin kahit papaano, may nakakakwentuhan ka. Yan. Pero hindi namin sinasabi na Bembang. 16, 17, bembang mo lang. Huwag, mag-aral. Communication at least. Yeah, communication. Pwede naman yun usap-usap, ligaw-ligaw. Pero walang bembangan muna. Aral muna kayo. Aral, yeah. Ayun, maganda yung na-point out mo na yun, pare. No? Kasi alam nyo naman yun, mamaliin na naman tayo sa internet, i-reels yun. Reels na naman. Sabi ni Joshua Point, 16, 17, bumembang, alam mo, bumembang. Communication, pare. How to deal with them, paano sila makipagkwentuhan. At least kahit 16, 17, ma-experience nyo na yun. No? Kasi mahirap na ngayon, 23, di ba ngayon ka palang ang dami mo pang kailangan ma-experience, pre, sa babae. At least kung 23 ka, at least 25. At least 5 years. So, kailan ka pa gagaling? 30s ka na? 27? Kung kailan marami ng babae ang sa 27 to 30, marami ng babaeng pinapakasalan dyan, nabibingwit na ng mga high-value male, nakukuha na yung mga babaeng wife material. So, kung late ka matututo, baka maubusan ka na lalo pa sa panahon ngayon. Di ba? Mas pinopromote yung promiscuity, maubusan ka. Rainbow Gang. Baka Rainbow Gang pa yung makukuha nyo. Dali ka ng Rainbow Gang. Dali ka. So, ako, ang solution ko naman dun sa tanong niya na, magpapaka-honest ba? For me, tama yung sinabi ni Josh, wag mong rektang sagutin. Hindi rin cool para sa akin na sabihin mo, ikaw palang una ko eh. Parang hindi eh. Maganda wag mo nalang sagutin. Wag mo nalang ilihis niya nga eh. Ilihis mo. Ilihis. And wag mong pressurein yung sarili mo na magkamali. Kasi nga,
ang dami pang babaeng darating sa buhay mo. Totoo. Real talk. Real talk. Dadapa ka pa. Akala mo siya na. Hindi pa pala. Hindi pa, Ganun. Mhm. 3 years na kayo. Ang tagal nyo na. Kilala nyo na baho ng isa't isa. Alam nyo na yung kilos ng isa't isa. Biglang hindi pa pala kayo. Yeah. 5 years, biglang hindi pa pala kayo. Mm. So, wag mo i-pressure sarili mo. Up until now, until to this day, Mm. kaming tatlo, even kaming tatlong coach nyo, guru nyo, nagkakamali pa rin kami sa Yeah. babae sometimes. Totoo. Mhm. Oo, yan. Real talk lang para maging transparent tayo. Kahit dito sa marriage life, magkakamali ka pa rin, pre. Yeah. Kasi, syempre, meron kang kadil na isang tao na hindi mo kasabay pinanganak. Kumbaga, random na tao yan. Di ba? Hindi mo kilala yan. Kung kambal mo yan, meron kayong parang magic na naiisip na, alam ko na naisip mo. Di ba? Si B1, si B2, ganon. Hindi naman si B1, B2 yun. Magkaiba, random na pinalaki rin yan. Kaya magkakamali ka talaga. Oo, may hindi kayo pagkakasunduan, ganyan. So, okay lang yan. Huwag mo isipin masyado yan. Especially, situationship pa lang kayo. Di naman kayo magka-live-in or what. So, it's a long way to go. Marami pa masyadong mangyayari. Don't pressure yourself. Pero wag mo rin aminin na zero bilat ka pa. Kasi yung pangit din nun, pare. Oh, at pangit din naman yung magsinungaling kasi nga in the long run malalaman niya yan kasi nga may experience na yan. I will assume yung babae na kasama mo ngayon. Assume ko na lang muna kasi mostly naman sa babaeng 23 din. 22, may marami ng ano yan nakilala. So don't pressure yourself. Yeah, matututo ka rin, pre. Pero yun nga, enjoyin mo lang yung interaction lagi. Ganun lang yung technique, pare, no? Technique, surface level advice, no? Surface level advice is enjoyin ninyo yung interaction sa bawat babae na makakasama ninyo. That way, kung yun ang mindset mo, enjoyin to, hindi ka mapipressure, pre. No, it's either, pag in-enjoy mo ang isang bagay, it's either mag-fail ka o, di ba, ganun sa sports eh. Pagka lumaban ka sa competition sa sports, as long as ni-enjoy mo, manalo, matalo, okay lang eh. Di ba ganun yun? Okay lang, natalo naman ako eh. Tulad ng topic natin kanina, hindi ka hard loser. You enjoy it. Enjoy it. Sports ka, apir ka pa rin. No. Okay, panalo. Di ba? Natalo. Okay. Okay. Pag iniwala mo siya, tapos na kayo, tapos na magbembangan lahat, apiran lang kayo. Okay. SG. Nice. SG. Nice. Di ba? Totoo. Gago. Kaya mo yun? Saan? Sa suntukan? Sa babae. Tinutukoy ko. Apir niyo magbembangan, SG. Pre. Tangina. Ano ka nun? Legit bad boy ka nun, pre. Nice G. Nice G. Kung payag yung babae Nice. Pero, ang naisip ko lang din dagdag din sa part na yan na tingin ko rin makakatulong sa kanya. Fast forward ulit. I-fast forward ulit natin. Kung halimbawa, kung ano man ang masabi natin ngayon. Kasi, I assume, ang hinihiling niya dito, yung mga mabibigay mo sa kanyang linya or punchline para pumabor sa kanya. Di ba? Oo. Yun yung nakikita kong hinihiling niya eh. Pero ipa-fast forward ko muna bago mapunta dyan sa part na yan. Halimbawa, nag-succeed na. Nabigyan natin siya ng mga linyang malulupit para makuha. At nag-succeed nga. Pero sa totoo lang, ako sa akin, 23 ka at first girlfriend mo yan, hindi ko pa rin naman maano na yung magiging successful yung relationship nyo. Kaya ako sa akin talaga, bahala, ganun pa rin. Bahala ka paano mo i-approach yan. Kasi kahit nga galingan namin, bigyan ka namin ng magandang linya para makuha yung babae, ang katotohanan pa rin, Hindi sila magtatagal, yun ba? Hindi. Ang katotohanan, kulang ka sa experience. Yun ang hindi may tuturo eh. Oo eh. Kahit halimbawa dumating si Michael Jordan sa'yo, turuan ka ng tamang fadeaway. Iba pa rin yung fadeaway mo eh. Wala siya nung experience ni Jordan eh. Correct. Yeah. Iba pa rin yung fadeaway mo, parang ka pa rin pangit pa rin tignan. Compare to Jordan na may experience on how to play it right. Yeah. Kaya kailangan enjoy na nga lang niya. Enjoy niya. The best thing to do, kasi yung tinatanong niya, what is the best thing that I can do in this kind of situation? Huwag ka magpa-over-impress na madami ng babae. Huwag. Unang-una, huwag. Tanggapin mo kung hanggang sa lang experience mo. Oo. And from the time na umagri naman siya sa'yo sa situationship ninyo or magkarelasyon ninyong dalawa, okay ka na as is. Huwag ka nang mag-invento pa ng karakter na sarili mong hindi naman ikaw. Baka lalo ka pa mag-messed up. Kung ano yung ikaw ngayon,
yan na yun. Gusto ka na niya ngayon eh. Mm. All you have to do is just improve on what you are right now. Yeah. Improve mo lang kung sino ka ngayon. To. Walang ibang overextension na kasinungalingan or shit. Improve lang. Paano mo gagawin yun? Aral ng skills. Improve kung ano mayroong skills ka ngayon. Talent. Money. At kain-kain kayo sa labas. Enjoy. Diba? Yun lang naman. Wala namang problema kung wala ka pang chick eh. Ang problema dyan kasi yung overthinking ninyo eh. Masyadong magiging komplikado yung situation kapag masyado ka nag-overthink ka sa lalaki. Iwan mo sa mga babae yung pag-overthink. Totoo. Yun, isa rin sa mga tip ko, pre, pagdating sa mga ganyan, kumukuha ng information yung babae kasi lalong-lalo na situationship pa lang daw sila. Nasa parang dating stage pa lang sila, getting to know each other. Lagi kong sinasabi is avoid providing too much information. Yeah, wag. Information is a weapon. Lalo pa 2 months pa lang kayo magkakilala, di ba? Ang lagi mo yung gagawin is pakuha. Laging pakuha tayo ng information galing sa babae. Now, paano nga, Boss Josh, gusto nang kumuha sa akin ng information. Ibaliko mo nga lagi. Laging baliko yung i-list mo. Paano? For example, di ba? Nakailan ka na bang girlfriend? Ibalik mo sa kanya yung question. Dadaragin mo, bakit ikaw ilang boyfriend? Hindi, papunta doon. Ano, hindi ganun delivery? Hindi ganun yung intense. Sabihin mo, bakit, may standards ka ba? Ganun, bakit may standards ka ba? Di ba nalilihis mo? Ano ba standards mo sa mga lalaki? Bakit? Ayaw mo ba ng mataas ang body count? Papapaisip ngayon yung babae. Hindi naman. Gusto ko lang malaman. Bakit nakaka-apekto ba sa akin? Ayaw mo ba? Di ba ganun? Kumbaga, hindi, sumasagot ka, pero hindi sa tanong niya. Dinadivert mo. So, pinupush niya pa rin. Ikaw ba, nakailang boyfriend ka na ba? Hindi nabalik mo sa kanya ngayon. Pero dadaldal dun. Pero wag directly mong ibalik. Kanyari, katulad yung sinabi ko. Sinabi niya na, ba't ikaw yung boyfriend? Wag mo ibalik. Mo muna, step by step. Tangina, dinarag yun. Dinarag eh. Dagdag ko lang doon, double down ko lang sinabi ni Josh. Pwedeng pag tinanong ka niya, ilan ex mo? Hula mo. Yun. Hindi napaisip pa siya ngayon. Siguro madami na, kasi itsura ka, ganito, ganyan. Yeah. Umuo ka na lang, pwedeng gano'n, siguro madami na, basta. Ikaw ba? Yan. Yun. Nakita mo kung paano yung mga conversation ay pwedeng maging playful. Pero importante yung yung mga Exactly. Gagawin mong playful. Yung hindi ka nagpa-pressure doon sa tanong kasi siya na-pressure siya na para bang tangina interrogation. Gawin mong playful. Yung laruin mo. Actually, sarili niya pinipressure niya. Yung tanong kasi ng babae parang masyado lang namang basic na parang getting to know. Pero sunod, eto siguradong nasa playbook to. Ngayon ko lang to naisip para sa kanya. 'Di ba? Ang importante sa babae yung past niya. Ang importante sa lalaki ay yung future. So doon ka maglaro. Sa totoo lang, pwede mong yun eh. So, pag sinunod mo yung concept na yun, sa babae ang mahalaga yung past. Sa lalaki ang importante yung future. Pwede mo talagang, kahit wala kang puso sa pagsagot nung ilan na ang girlfriend mo, ilan na naging ex mo, pwede mong wag lagyan ng puso yun eh. Pwede mong wag lagyan ng bigat. Kasi susundin mo yung concept na ang importante sa atin, ang importante sa akin, yung future na mabibigay ko sa'yo. So, mag-usap tayo ng plano, anong gagawin natin, saan tayo pupunta. Diba? So, actually, kung ako, lalaruin ko. Parang binaliktad mo pa ata ako. Ako pa ngayon ang tinatanong mo. Yun, ganun yung sasabihin mo. Following the concept nga di ba? Okay. Sa inyo, yung past sa inyo yan. Yan ang conversation pagdating sa babae, yung past nyo. Ako, lalaki ako. Ang importanteng conversation kung saan natin dadalhin tong relationship natin na to. Yun, so yun yung pwede mong laruin. Doon siya kukuha ngayon ng sagot. Doon sa concept na yun. Maganda. Magaling yun, pare. May dadagdag pa kayo? Ako, last, ulitin ko lang ulit. Huwag mo masyado yung pressure sa sarili mo. Gawin mong, summarize lang natin, recap na. Gawin mong playful yung situation. Enjoy. Actually, hindi naman nakaka-pressure talaga yung tanong na yan sa'yo.
normal lang yan ang tinatanong ng tao na nagkakakilanlan. Ikaw lang naglalagay ng pressure sa sarili mo. Okay lang kahit ma-disappoint siya sa'yo. Kasi kung mataas ang attraction level niya sa'yo, baliwala lang yan. At okay lang din kahit maramdaman niya na parang first time mo lang mag-handle ng babae. Okay lang yon. Pwedeng sa kanya ka nga kumuha ng experience eh. Pwedeng siya na rin makasama mo. Hindi natin masabi. Habang buhay. At sa kanya ka matuto. Okay lang din yon. Okay lang lahat ng yon. Basta lagi mong pangangalagaan is yung pera mo nga. Yeah. Kaya yung pera mo. Diba? Yun ang importante, pare. Alain ulit yun dun sa ano. Kasi kung ako, dala ko talaga dito yung Bible ng alpha male talaga eh. Kasi kung... Alpha male ka ba sa TikTok? Ano? Toxic alpha male pala to si ano eh. High volume lang sa TikTok. Ngayon, konektado ulit dun sa alagaan mo yung pera mo. Kasi yan yung something na magmamatter sa future na ikaw ang maglalapag, di ba? Yung lalaki ang maglalapag, di ba? So, yung kinonek ko lang na sinabi niya. So maganda yun, pare. Ewan ko na lang, wala pa siyang natutunan doon, bro. So, nandun na lahat ng tips, yung next tip or yung mindset na gagawin mo sa mga ganong klase ng situation. So, leave a comment down below, pare. Kayo ba? No, interested kami sa sasabihin ng mga to eh. Ano ang isasagot ninyo pag tinanong kayo ng babae kung ilan na body count mo? Aminin mo ba o hindi? No? Interested kami dyan, pare. Leave a comment down below. Anti-Supot Social Club. Sorry. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Social Club. We'll be right back. Rainbow Gang! 3 PM Gang! Tapos. Parang maiksi yun ah. Maiksi ba yun? 41 pre. 41 Ay, hindi ko na namamalay.